Paano kung may utos sa'yo? Sumugod diretso sa kalaban, kahit alam mong hindi ka na makababalik? Noong World War II, may isang grupo ng mga piloto ang ipinadala sa isang halos siguradong kamatayan na misyon. Ang target, ang pinakamalakas na fleet ng Japan. Habang ang iba ay natatakot at nag-aalinlangan, may isang mahirap na desisyon na kailangang gawin. Isang desisyong pwedeng magligtas sa Amerika o tuluyang magpatalo rito. At sa loob lang ng ilang minuto, nagsimula ang isang laban na magbabago sa kasaysayan ng buong mundo. Balikan natin ang war action movie na Midway. Isa itong totoong kwento ng matinding labanan ng Amerika at Japan sa gitna ng malawak na karagatan. December 7, 1941, isang araw na nagpabago sa buong mundo. Sa Pearl Harbor, Hawaii, isa lang itong karaniwang umaga ng linggo. May mga sundalong naghahanda para magsimba. May mga piloto na excited sa paparating na bakasyon. Tahimik ang paligid, pero bigla, dumilim ang langit. Lumabas ang mga eroplano ng Japan at sinimulan ang isang matinding pag-atake. Nawasak ang buong Pacific Fleet ng Amerika. Kasabay ng putukan, nakatanggap ng tawag ang intelligence officer na si Edwin Layton. Umugong ang sirena at sinabi niya sa kanyang asawa, "Inaatake tayo ng mga Hapon." Agad siyang tumakbo papunta sa Pearl Harbor. Ang kanyang nakita, wasak na barko, nasusunog na eroplano, at libo-libong sundalong nawalan ng buhay. Sa araw na iyon, tila nanalo ang Japan. Pero sa likod ng matinding pagkatalo, doon isinilang ang isang matinding determinasyon, isang galit, isang pangako, at isang paghihiganti na babago sa takbo ng digmaan. Sa kabilang panig ng Pacific Ocean, nandoon ang USS Enterprise, ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier ng Amerika ng panahong iyon. Isang mensahe ang natanggap ni Lieutenant Dick Best. Agad niya itong ipinaalam sa Admiral. "Nahanap niyo na ba ang kalaban?" tanong ng Admiral. Nagbigay ang intelligence ng dalawang posibleng lokasyon ng Japanese fleet. Pero may problema, hindi ito sigurado. "Inaatake na tayo, pero hindi pa rin natin alam kung nasaan sila," galit na sabi ng Admiral. Wala siyang magawa, kailangan niyang manghula. Agad naghanda ang mga piloto. May posibleng lokasyon na ng kalaban. Ayon kay Lieutenant Commander Wade McCluskey, kaya maglulunsad tayo ng atake. Si Lieutenant Lindsay ang mamumuno. Samantala, mula sa Washington, dumating ang bagong pinuno ng Pearl Harbor, si Admiral Chester Nimitz. Kinausap siya ng general. "Mas malala ang sitwasyon sa Pacific kaysa sa iniisip natin. 3 lang ang aircraft carrier natin. Sila, 10. Wala tayong maayos na battleship. Sila, 9. Huminga siya ng malalim at idinagdag, "Kailangan nating umasa sa tapang at talino ng mga sundalo natin. Isang pagkakamali, tapos na ang laban." Sa opisina, pumasok si Edwin Layton para kausapin si Admiral Nimitz. Tiningnan siya ng Admiral at sinabi, "Kilala kita. Ikaw yung nagbabala tungkol sa paparating na atake, di ba?" Matagal nang inulat ni Layton na may parating na atake ang Japan, pero hindi ito pinaniwalaan ng Washington. Dismayado ang sagot ni Layton. "Sir, ako ang intelligence officer na responsable sa pinakamalaking pagkabigo sa kasaysayan ng Amerika." Sinisi niya ang sarili. Pakiramdam niya, hindi sapat ang impormasyong naibigay niya upang paniwalaan. Pero iba ang pananaw ni Nimitz. Para sa kanya, hindi lang baril at bala ang magpapanalo sa digmaan. Kailangan din ng utak. Kailangan ng taong marunong mag-isip tulad ng kalaban. Tiningnan niya si Layton at sinabi, "Kailangan kita. Gusto kong isipin mo kung paano mag-isip si Yamamoto. Sabihin mo sa akin kung ano ang susunod niyang gagawin." Agad silang nagplano. "Kailangan nating gumante," sabi ng Admiral. "Hindi lang para sa moral, kundi para ipakita sa Japan kung ano ang pakiramdam na matamaan." Nagdesisyon siya, "Ipapadala ko ang USS Enterprise para umatake sa isang maliit na base ng Japan, ang Marshall Islands." Pagkatapos, seryoso niyang sinabi kay Layton, "Trabaho mong siguraduhin na hindi mapapasok sa bitag ang mga sundalo natin." February 1, 1942, nagliparan ang mga eroplano mula sa aircraft carrier patungo sa Marshall Islands. May malinaw na plano. Unang aatake ang mga torpedo bomber. Pagkatapos, susunod ang mga dive bomber sa pamumuno ni Lieutenant Dick Best. Ang dive bomber ay kakaibang eroplano. Aakyat muna ito ng mataas, tapos biglang susuong pababa para itama ang bomba sa target. Delikado, nakakahilo at nakakatakot. Pero sanay si Dick Best. Kahit nanginginig sa takot ang gunner niyang si Murray, pinilit nilang lumaban. Agad natanaw ng mga torpedo bomber ang target. Nagsimula ang matinding putukan. "Engage torpedoes!" utos ni Lindsay. Diretso ang mga torpedo papunta sa kalabang barko. Pero may problema. Hindi ito sumabog. Hindi gumagana ang mga torpedo ng Amerika. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang labanan. Samantala, handa na rin ang grupo ni Dick Best.
Pero may napansin sila, may isa pang base ng Japan malapit sa lugar, sabi ni Best. Kung hindi natin sisirain ang base na yan, aatakehin nila ang USS Enterprise. Gusto kong may babalikan pa tayo pag-uwi. Agad sumugod ang grupo. Habang papalapit, pinaputukan ni Murray ang mga kalabang eroplanong umatake sa kanila. Putukan sa lahat ng direksyon. Dito makikita ang husay ni Dick Best. Mabilis siyang umiwas sa mga bala. Alam niya eksakto kung nasaan ang target. Biglang bumaba ang altitude ng eroplano. Bumilis ang tibok ng puso ni Murray, pero si Best hindi natinag. Pinakawalan niya ang bomba. Isang napakalakas na pagsabog. Pero hindi pa tapos ang laban. Sinundan sila ng mga kalabang eroplano. Isang matinding habulan sa himpapawid. Sa kabila ng takot, ipinakita ni Murray ang kanyang galing. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. At sa gitna ng apoy at usok, nakaligtas sila. Pagbalik nila sa USS Enterprise, agad napansin ni Murray ang mga balang tumama sa kanilang eroplano. Butas ang pakpak. Gasgas ang katawan. Hindi siya makapaniwala. Buhay pa sila. Lumapit ang isang crewman, si Bruno Gaido. Ngumiti ito at sinabi, "Hindi ka ba nasasabik?" Umiling si Murray. "Hindi ako nandito para sa medalya." Hindi nila alam, may paparating na panganib. Biglang sumugod ang mga bomber ng Japan. Umuulan ng bomba sa paligid ng carrier. "Brace for impact!" Sigaw ng isang sundalo. Isang bomber ang diretsong papalapit, tila gustong ibangga ang sarili sa barko. Walang oras mag-isip. Tumakbo si Bruno Gaido papunta sa isang nakaparadang eroplano. Umakyat siya, hinawakan ng machine gun, at nagpaputok paulit-ulit. Walang hinto. Pinilit niyang pabagsakin ang bomber bago ito tumama sa Enterprise. At sa halos isang himala, nalihis ang kalabang eroplano. Nailigtas ang barko. Pero hindi pa dito nagtatapos ang paghihiganti ng Amerika. May mas matapang na plano. Isang planong parang imposible. Nagulat sina Dick Best nang makita nila ang malalaking eroplanong Army na nasa ibabaw ng carrier. Pinamumunuan ito ng isang piloto ng Army Air Forces, si Jimmy Doolittle. May dala siyang ideya, isang ideyang walang gumagawa noon. Bombahin ang Japan mismo. Bombahin ang Tokyo, hindi para manalo agad, kundi para magpadala ng mensahe na kaya rin ng Amerika na abutin ang Japan. April 18, 1942. Isa-isang nag-launch ang mga B-25 bomber mula sa aircraft carrier. Diretso silang lumipad papunta sa Japan. Ito ay isang misyong halos walang balikan. Nakarating sila sa target at nagbagsak ng bomba. Hindi man malaki ang pinsala, pero malakas ang mensahe. "Hindi pa kami tapos, lalaban pa kami." Pagkatapos ng misyon, maraming eroplano ang naubusan ng gasolina. May bumagsak sa dagat, may bumagsak sa bundok. Si Doolittle at ilan sa kanyang grupo ay napadpad sa China. Pagod, sugatan, pero buhay. At higit sa lahat, may pag-asa ulit ang Amerika. Sa Japan, nabahala ang mga leader. Nasaktan ang kanilang pride at doon nagsimulang mabuo ang isang mas malaking plano. Isa sa kanilang pangunahing target, Midway. Ang Midway ay isang maliit na isla, parang tuldok lang sa mapa, pero napakahalaga nito. Kapag nakuha ng Japan ang Midway, mas mapapalapit sila sa Hawaii. At kapag napilitan nilang lumabas ang natitirang aircraft carrier ng Amerika, maaari na nila itong wasakin. Iyon ang plano. Habang gumagalaw ang mga barko at lumilipad ang mga eroplano, may isa pang digmaan na tahimik pero napakadelikado. Isang digmaan ng utak, isang digmaan ng mga mensahe. Gabi na nang dumating si Edwin Layton sa kanilang bahay. Pagod na pagod siya, pero imbes na magpahinga, muli siyang umupo sa kanyang mesa at nagtrabaho. Tahimik na pinagmamasdan siya ng kanyang asawa at sinabi, parang ang pagkapanalo ng Amerika sa digmaan ay nakasalalay kay Edwin Layton na halos pinapatay na ang sarili sa trabaho. Ikinuwento ni Layton ang nangyari sa misyon ni Doolittle. Mahina pero matatag ang kanyang boses. "Hindi na ako papayag na may mamatay dahil lang hindi ako naghanap ng sapat na impormasyon." Kinabukasan, kinausap siya ni Admiral Nimitz. "Sinasabi ng intelligence sa Washington na mali ang impormasyon niyo tungkol sa malaking operasyon ng Japan," sabi ng Admiral. Pero nanindigan si Layton. "Sa tingin ba nila babalik lang ang Japan sa Coral Sea?" Depensa niya. Tahimik si Nimitz sandali saka nagtanong, "Kung ganun, ano ang tunay na target ng Japan?" Diretsong sagot ni Layton, "Naniniwala kami na Midway. Para sa kanila, ito ang susi papunta sa Hawaii at kalaunan sa Amerika." Napatingin si Nimitz kay Layton. Ramdam niya ang bigat ng sinasabi nito. "Kailan ito mangyayari?" tanong ng Admiral. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Layton. Sa loob ng ilang linggo at sa sandaling iyon, alam ni Nimitz na papalapit na ang pinakamahalagang laban ng digmaan. Binisita ni Admiral Nimitz ang Station HYPO. Ito ang lihim na grupo ng mga codebreaker ng Amerika. Ang trabaho nila? Basahin ang mga lihim na mensahe ng Japan. Dito niya naabutan si Joseph Rochefort, ang leader ng grupo. Halata ang pagod, walang tulog, at nakamedyas lang sa opisina. Ngumiti si Nimitz at sinabi, "Sabi nila, napakagaling mo raw." Sana, totoo. Ipinaliwanag ni Rochefort kung paano nila nasasagap ang mga impormasyon. Nagbigay siya ng halimbawa, "Sir, isipin niyo na parang may kasal. Hindi ka binigyan ng imbitasyon. Pero alam mong may mangyayari.
dahil may mga preparasyong ginagawa. Tumingin siya kay Nimitz at sinabi, "Iyon ang ginagawa namin. Nag-iipon ng maliliit na piraso ng impormasyon, hindi eksaktong sagot, kundi mga palatandaan. Para makumpirma ang hinala, gumawa ng plano si Nimitz. Isang simpleng panlilin lang. Nagpadala sila ng mensahe mula sa base sa Midway. Pekeng mensahe. Ang laman, sira ang planta ng tubig at nauubusan sila ng inuming tubig. Pagkatapos nito, naghintay sila at maya-maya, nakasagap sila ng mensahe mula sa Japan. Sinabi rito na ang code AF ay kapos sa tubig. Doon na nila napatunayan ang totoo. Ang AF ay Midway. Ngumiti si Nimitz at sinabi niya kay Layton, "Sabihin mo kay Rochefort na alam na natin kung saan gaganapin ang kasal. Ang kailangan na lang nating malaman, ilang bisita ang darating at kung kailan." At sa sandaling iyon, nagsimula ang paghahanda para sa Battle of Midway. Sa USS Enterprise, bumaba si Admiral Halsey sa mess hall at kinausap sina McCluskey at Dick Best. Diretso ang kanyang sinabi, "Makinig kayo, tapos na ako sa politika. Umaasa sa atin ang Navy, pati ang buong bansa." Huminto siya sandali, saka nagpatuloy. "Kailangan ko ang pinakamagagaling kong tao sa tamang pwesto." Tumingin siya kay Best. "Kaya, Best, inaangat kita mula XO. Ikaw na ang bagong pinuno ng Bombing 6. Dito magsimulang maintindihan ni Dick Best kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na leader. Dati, siya ay isang matapang na piloto. Walang takot, walang pakialam. Pero ngayon, masusukat ang bigat ng kanyang responsibilidad. Sa isang pagpupulong, kinausap ni Best ang bago niyang team. Diretso siyang nagsalita. "Alam kong iniisip ng ilan sa inyo na mahirap akong pakisamahan." Ngumiti siya ng bahagya. "Pero mas lalala pa yan ngayon." Naging seryoso siya. "Babalik tayo sa Pearl Harbor para mag-resupply. At malamang may paparating na malaking laban. Kaya dodoblehin natin ang scouting flights. At gusto kong mag-practice kayo ng dive bombing hanggat kaya ninyo." Tumingin siya sa bawat isa. "Huwag kayong maging dahilan ng pagkatalo ng grupo kapag dumating na ang laban." Pagkatapos ng meeting, lumapit sa kanya ang isang batang piloto, si Willie West. Mahinang sabi nito, "Sir, hindi ko alam kung kaya ko ito. Akala ko magaling akong piloto, pero nawalan na ako ng kumpiyansa." Napabuntong hininga si Best. Pagkatapos ay sinabi niya, "Mula ngayon, ikaw na ang wingman ko. Babantayan kita." Tumayo siya. "Maghanda ka, may scouting mission tayo." Tumango si West, pilit humuhugot ng lakas. Nag-take off si Dick Best. Kasunod niya si Willie West. Pero may napansin si Best na problema. Masyadong mabagal ang takbo ng carrier. Hindi sapat ang hangin para makaangat ang eroplano. Agad siyang nagradyo. "Abort take-off," sigaw niya. Pero huli na, umarangkada na ang eroplano. Nawalan ito ng kontrol, bumagsak sa tubig at tumama sa gilid ng carrier. Walang magawa si Best kundi panoorin habang unti-unting lumulubog ang eroplano. Tahimik ang paligid at sa puso niya, alam niyang hindi ito ang huling pagsubok bago ang pinakamalaking laban. Kinagabihan, kasama ni Dick Best ang kanyang asawa na si Anne. Tahimik ang paligid. Doon niya ibinuhos ang bigat ng damdamin. Mahina niyang sinabi, "Patuloy kaming nawawalan ng tao. Wala pa nga kami sa totoong laban." Huminga siya ng malalim. "At may isang bata pa." Napayuko siya. "Akala ko normal lang ang matakot, kaya tinulungan ko siya." Sandaling tumahimik si Best, saka idinagdag, "Kahapon, nagpadala ako ng sulat sa nanay niya. Sinabi ko na nabigo ako sa anak niya." Tahimik na nakinig si Anne. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi pa kita nakitang ganito mag-alala." Tumango si Best. "Dati, sarili ko lang ang iniisip ko. Ngayon, pinamumunuan ko na sila." Tumingin siya kay Anne, puno ng takot. "Kapag natalo kami, masusunog ang Amerika. Ano ang sasabihin ko sa kanila?" Lumapit si Anne. Hinawakan niya ang kamay ni Best. Marahan niyang sinabi, "Maging totoo ka lang at ipakita mo sa kanila ang Dick Best na nakikita ko." Kinabukasan, pinangunahan ni Admiral Nimitz ang isang malaking pagpupulong. Diretso siyang nagsalita, "Maglalatag tayo ng bitag." Itinuro niya ang mapa. "Maghihintay ang mga aircraft carrier natin sa hilagang silangan ng Midway. May mga submarino tayong nakaabang dito." Pagkatapos, itinuro ang isla. At sa Midway, lahat ng eroplanong kaya nating ilagay, inilagay na natin. Huminto siya sandali. "Sa pagkakataong ito, kung susuwertehin tayo, bibigyan natin ang Japan ng isang malaking sorpresa." Biglang nagsalita ang isang admiral. "Layton, gaano katiyak ang impormasyon mo tungkol sa lokasyon ng kalaban?" Maingat na sumagot si Edwin Layton. "Ito ang pinakamainam naming hula. Base sa lahat ng impormasyong meron kami," umiling ang admiral. "Hindi ako pwedeng magplano base lang sa hula." Huminga ng malalim si Layton. At buong tapang niyang sinabi, "Aatake ang Japan sa umaga ng June 4 mula sa hilagang kanluran. Sa direksyon na 325 degrees, makikita natin sila mga 175 miles mula sa Midway, bandang alas 7 ng umaga." Tahimik ang silid. Pagkatapos, nagsalita si Admiral Nimitz. "May tiwala ako kay Layton at sa kanyang grupo." Tumingin siya sa lahat. "Sundan ninyo ang plano.
At sa sandaling iyon, nakataya ang kapalaran ng digmaan. Dumating ang araw, June 12, 1942, alas 6 ng umaga. Mula sa makakapal na ulap, lumitaw ang daan-daang eroplano ng Japan. Parang isang itim na alon sa langit. Agad nilang pinagbabaril at binomba ang Midway. Pero handa na ang mga Amerikano. Mula sa isla, sumalubong ang mga eroplano at anti-aircraft gun. Sa dagat naman, papalapit ang mga warship ng Japan kasama ang 4 na malalaking aircraft carrier. Nagsimula na ang laban ng Midway. Napansin ng mga Hapon ang isang bagay. Karamihan sa mga Amerikanong piloto, wala pang karanasan sa totoong digmaan. Maraming eroplano ang bumagsak. Marami ang nasunog sa ere. Pero kahit ganoon, tuloy pa rin ang laban. Isang Amerikanong eroplano ang tinamaan. Pinanood ito ng mga Hapon habang papalapit sa kanilang direksyon. Bigla itong sumabog sa ere malapit sa kanila. Isang Hapon ang nagsabi, gusto niyang isama tayo sa pagsabog. Pero malamig na sagot ng isang admiral. Hindi ganyan katapang ang mga Amerikano. Nawalan lang siya ng kontrol. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Hapon. Hindi nila alam, handang sumugal ng buhay ang mga Amerikano para sa misyon. Naghanda na ang mga piloto. Lumabas ang leader ng Torpedo Squadron na si Eugene Lindsay. Sugatan ang katawan niya dahil sa huling laban. Hirap siyang gumalaw, pero pinilit pa rin niyang lumipad. Ayaw niyang iwan ang kanyang mga tao. Kahit dati silang magkaaway ni Dick Best, nakita ni Best ang tunay na tapang ni Lindsay sa sandaling iyon. Tahimik niyang sinabi, "Good luck, sir. Nasa likod mo lang ako." Lahat sila, buo ang loob na lumaban. Samantala, naghahanda na rin sina Dick Best at Murray. Isa-isa nang umaangat ang mga dive bomber. Sa taas ng ulap, binuksan ni Best ang oxygen, pero bigla siyang napasubo ng ubo. Inalis niya ang mask. "May problema ang oxygen ko." "Mali ang halo," nag-alala si Murray. "Sir, kailangan nating bumalik. Mapanganib yan. Masasira ang baga mo." Pero umiling si Best. "Hindi ko iiwan ang squadron ko na walang commander." Isinuot niya muli ang mask. Hirap huminga, pero nagpatuloy pa rin siya. Sa ibaba, mababa ang lipad ng mga torpedo bomber. Nakita ni Lindsay ang usok mula sa mga barko ng kalaban. Sumigaw siya sa radyo, "Attack!" Agad sumagot ang mga Hapon. Matinding putukan. Isa-isa, tinamaan ang mga eroplano ng Amerika. Pero hindi umatras si Lindsay. Diretso siyang lumipad habang nakatutok sa target. Pinakawalan niya ang torpedo, pero mabilis nakaiwas ang barko ng kalaban. Sa sandaling iyon, tinamaan ang kanyang eroplano. Sa kanyang mukha, makikita ang pagtanggap ng kanyang kapalaran. Pero ang kanilang sakripisyo, may binubuksang malaking pagkakataon. Sa itaas ng ulap, nandoon ang mga dive bomber ng Amerika. Unang sumugod si McCloskey. Diretso siyang bumagsak pababa. Pinindot niya ang bomba at agad hinila pataas ang eroplano. Pero hindi pa rin tinamaan ng carrier. Sa tubig bumagsak ang bomba. Agad silang hinabol ng mga eroplano ng Japan. Putukan sa lahat ng direksyon, biglang may sumalubong kay McCloskey. Tinamaan siya sa balikat, pero nakaligtas siya. Sumunod namang sumalakay si Dickinson. Bumagsak siya mula sa ulap, diretso sa target. Pinakawalan niya ang bomba, isang sandali ng katahimikan. Sumabog ang isa sa 4 na aircraft carrier ng Japan. Sa radyo, napasigaw sa tuwa ang mga Amerikano. Sa barko ng Japan, nagulat ang mga opisyal. Bigla nilang tiningnan ang isa pang carrier. Sumabog rin ito, hindi na gumagalaw, nasusunog, wasak. 2 carrier na lang ang natitira. Tumingala sila sa langit. At doon nila nakita, 3 eroplano ang papalapit. Ito ang grupo ni Dick Best. Nakatuon ang mga mata ni Best sa isang napakalaking carrier. Binuksan niya ang dive flaps. Tahimik pero matatag niyang sinabi, "Murray, kahit bumagsak tayo sa deck nila, sisiguraduhin nating masisira natin ang barkong yan." Sa ibaba, nagsisigawan ang mga sundalo ng Japan. Sabay-sabay nilang itinuro ang mga baril sa langit. Umuulan ng anti-aircraft fire. Pero hindi umatras si Best, diretso lang ang bagsak. 2,000! Sigaw ni Murray sa altitude ng kanilang eroplano. 1,800! Pero hindi pa rin nagpapakawala ng bomba si Best. Ang 2 kasabay nilang eroplano ay nagpakawala na ng bomba, pero hindi tumama. 1,600! Mas lalo nang nanginginig si Murray. Pero si Best, kalmado, nakatuon lang sa target. Patuloy ang bagsak. Mas mabilis, mas mababa. Biglang hinila ni Best pataas ang eroplano. At sa eksaktong sandali, binitawan niya ang bomba. Isang napakalakas na pagsabog. Sumabog ang pangatlong aircraft carrier ng Japan. Apoy, usok, wasak, halos sumayad na sa dagat ang eroplano ni Best pero umangat ito pabalik sa ere. Nakaligtas sila. At sa loob lamang ng ilang minuto, nabago ang takbo ng digmaan. Sa ibang bahagi ng langit, patuloy ang habulan ni Bruno Gaido at ng mga kalabang eroplano. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga Hapon. Pero biglang tinamaan ang eroplano nila. Wala na silang kontrol. Bumagsak sila sa dagat, nakaligtas sila, nakasakay sa isang lifeboat. Tahimik silang naghihintay, umaasang masagip ng mga kasamahan. Biglang may papalapit na barko. Napatingin ang kasama niya at nagtanong, "Amerikano ba yan o Hapon?" Pero huli na, mga Hapon yon. Dinakip sila.
Mariing sinabi ng isang opisyal, sabihin ninyo kung nasaan ang mga barko ninyo o itatapon namin kayo sa dagat. Tahimik si Bruno Gaido. Humingi siya ng sigarilyo. Humitit siya. Kalmado. Pagkatapos ay sinabi niya, marami akong kaibigan na namatay sa Pearl Harbor. Tumingin siya sa opisyal at buong tapang niyang sinabi, go F yourself. Sa sandaling iyon, itinapon si Bruno sa dagat. Walang takot, walang pagsisisi. Matapang niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. Samantala, sa USS Enterprise, nakita ng mga Amerikano ang makapal na usok mula sa kalabang carrier. Nakita rin nila ang katotohanan. Matindi rin ang pinsala sa kanila. Ibig sabihin, ang USS Enterprise na lang ang natitirang aircraft carrier ng Amerika. Dumating sina Dick Best at McCluskey para mag-ulat sa Admiral. Diretsong sinabi ni Best, 3 barko ng kalaban ang bumagsak. Isa na lang ang natitira, dagdag ni McCluskey. Pero kakaunti na lang din ang natitira sa atin. Tahimik ang silid, halos wala ng eroplano, halos wala ng piloto. Napansin ng Admiral ang sugat ni McCluskey. Hindi ka na pwedeng lumaban, sabi niya. Kaya ko pa sir, sagot ni McCluskey, pero umiling ang Admiral. Tapos na ang laban niya. Tumingin ang Admiral kay Dick Best. Ipunin mo ang lahat ng piloto at eroplano na kaya pang lumipad. Yes sir. Habang naglalakad si Best palabas, bigla siyang umubo. Dumura siya ng dugo. Sandali siyang huminto, pero pinunasan lang niya ito. At nagpatuloy dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pinuntahan ni Dick Best ang mga natitirang piloto. Tahimik ang paligid. Pagod na pagod ang lahat. Basag ang mukha. Puno ng alikabok at pawis. Mahinang nagtanong si Best, hinanap ang kanyang kaibigan. Hindi bumalik si Dickinson? Umiling ang isang piloto. Alam na ni Best kung ano ang ibig sabihin noon. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa lahat at nagsalita, alam kong dumaan kayo sa impyerno at himala na buhay pa tayo. Sandaling tumahimik ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, pero kailangan nating bumalik at sirain ang huling barko. Walang nagsalita. Alam nilang baka wala nang balikan. Pero isa-isa, tumayo ang mga piloto. Walang reklamo, walang tanong. Handa silang bumalik kahit alam nilang ito na ang huli. Lumapit si Best kay Murray. Maghanda ka? Lalaban tayo ulit, pero umiling na si Murray. Mahina niyang sinabi, pasensya na, sir. Hindi ko na kaya. Nagulat si Best. Bakit? Kinakabahan si Murray habang sumasagot. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa likod. Wala akong magawa kundi magdasal. Huminga siya ng malalim. At ikaw? Lumilipad ka na parang okay lang kung mamatay tayo. Natahimik si Best. Pagkatapos ay sinabi niya, marahan. Ako rin. Gusto ko pang mabuhay. Gusto kong makasama ang pamilya ko. Gusto kong makita ang anak kong lumaki. Huminto siya sandali. At totoo ka? Baka hindi na tayo makabalik. Lumapit siya kay Murray. Seryoso niyang sinabi, pero ito ang trabaho natin. Kung aatras ka ngayon, buong buhay mong pagsisisihan ang araw na ito. Tahimik si Murray. Nag-isip siya, isang barko na lang. Dahan-dahan siyang tumango at sinabi niya, ayusin ko na ang eroplano. At sa sandaling iyon, alam ni Dick Best na handa na sila para sa huling laban. 4:56 ng hapon, nasa himpapawid na muli sina Dick Best. Sa malayo, tanaw na niya ang huling aircraft carrier ng kalaban. Pero handa na rin ang Japan. Agad silang sinalubong ng mga eroplano ng kaaway. Isa na namang matinding sagupaan sa ere. Sa likuran, si Murray ay ibang-iba na ngayon. Mas matapang, mas determinado. Napaso ang kanyang kamay pero hindi siya tumigil. Patuloy siyang nagpaputok, patuloy na lumalaban. Samantala, nagsimula ng mag-dive si Dick Best. Puno ng bala at pagsabog ang paligid. Pero hindi siya tumingin sa iba. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang target. Saglit siyang tumingin sa larawan ng kanyang mag-ina. Huminga siya ng malalim at marahan niyang sinabi, para ito sa Pearl Harbor. Patuloy ang pagbaba. Mas mabilis, mas mababa. Biglang, isang napakalakas na pagsabog. Lumipad ang mga piraso ng barko. Lumipad ang mga eroplano. Maging ang mga tao, tinangay ng lakas ng impact. Wasak ang huling carrier ng Japan. Samantala, sa USS Enterprise, may mga lifeboat na dumaong. Nandoon si Dickinson. Isa-isa ring bumabalik ang ibang piloto. Halos wasak ang mga eroplano. Lahat ay sugatan. Pagod, pero buhay. Lumapit si McCluskey kay Dickinson. Anong nangyari sa'yo? Sumagot si Dickinson. Naubusan ako ng gasolina. Bumagsak ako sa dagat. Tumingin siya sa paligid. May hinahanap. Nasaan si Best? Hindi pa siya bumabalik. Sagot ni McCluskey. Ramdam ang kaba. Dahan-dahang tumingala si Dickinson sa langit. Tahimik. Umaasang makikita pa niyang muli ang kaibigan. Sa kabilang panig ng mundo, may mga asawa at pamilya na nag-aabang ng balita. Nandoon si Anne. Kaba ang nasa boses niya nang magtanong, may balita na ba? Sumagot ang isang babae, may malaking labanan daw, may carrier na lumulubog at maraming piloto ang hindi na bumalik. Walang nakakaalam kung sino ang buhay at kung sino ang wala na. Biglang nanikip ang dibdib ni Anne. Halos hindi siya makahinga. Pumasok siya sa banyo. Nanginginig sa kaba. Pilit pinipigilan ng luha. Kailangan niyang maging matatag. Dumidilim na ang paligid. Pabalik na si Dickinson sa deck. Bigla, may narinig siyang tunog ng makina. Lumingon siya. At doon niya nakita si Dick Best
Kasama si Murray, buhay. Ligtas na nakabalik, agad siyang lumapit at niyakap si Best. Sa araw na iyon, si Dick Best ang naging unang piloto sa kasaysayan na nakapagpabagsak ng 2 aircraft carrier sa iisang araw. Ilang sandali pa, natanggap ni Edwin Layton ang balita. Mahina niyang sinabi, umaatras na ang mga Hapon. Tumango si Admiral Nimitz at sinabi, nanalo tayo. Muling nagsama si Dick Best at ang kanyang pamilya. May yakap, may luha, may pasasalamat. Pero may kapalit ang tagumpay. Hindi na siya makakalipad muli. Nasira ang kanyang baga dahil sa kemikal na nalanghap niya sa ere habang lumalaban. Pero kahit hindi na siya muling lumipad, nabago na niya ang kasaysayan. At dahil sa laban sa Midway, nabago ang takbo ng World War II. Isang desisyon, isang sakripisyo, isang araw na hinding-hindi makakalimutan ng mundo. Kung ito na ang huling lipad, huwag mong hayaang masayang ang lahat. Kahit apoy ang buong langit, lalaban pa rin hanggang huling saglit. Para sa mga naiwan, para sa Pearl Harbor. Payapang umaga sa Pearl Harbor noon, tahimik ang dagat, payapa ang alon. Pero biglang dumilim ang buong kalangitan at tumulan ng apoy at kamatayan. Wasak ang barko, puno ng sigawan, mga sundalong di na nakauwi pa. At sa gitna ng usok at luha, may pangakong binitiwan ng Amerika.